Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung bakit ang buong crypto market ay bumabagsak sa araw na ito. At ayan, bago po natin alamin ang dahilan dyan ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang pinakadahilan daw po dito ay panic selling. Ayan, marami daw pong nagpa-panic selling. Following the crypto market surpassing the overbought range in the lower time frame, the industry has experienced a significant correction in valuation. Moreover, major altcoins from the top 100 cryptocurrencies have recorded a correction during the early trading hours today. Kaya ayan, lahat po ng mga buong cryptocurrencies, kahit na yung mga top 100 na mga cryptocurrencies ay nakaranas po ng isang correction sa araw na ito. Kaya ayan, kasi nagpapakita po kasi sa mga indicators na nakakaranas na po ng overbought yan ang buong crypto market. Yan, kapag overbought na ito, kapag overbought na yung mga indicators natin, nagpapakita po ito na sa kahit anumang oras ay babagsak po ang presyo ng mga ito. At mukhang yan na nga po yung nangyari dito. Ngayon, ayan, red na red po lahat. Ayan, nagsisibagsakan na lahat. Recently, many altcoins had successfully achieved a new all-time high in their respective valuation, following which the volatility in this token saw a significant rise and the crypto space experienced FOMO-like situation. As the volatility grew, the industry started recording increased price action, resulting in the market recording massive correction. Kasi ayan, nitong mga nakalipas po kasi na buwan at saka mga araw ay nagpakita na po ng matitinding price performance or magagandang price performance or price actions ang mga maraming mga altcoins. Kaya ang tataas na po ng kanilang mga presyo. Kaya dahil dyan ay talagang kailangan po niyang makaranas ng correction. Kasi hindi naman po pwedeng dire-diretsong umaangat ang market price. Yan, kailangan din po siyang huminga at magkaroon ng correction. Ayan, is this the right time to invest in cryptocurrencies? Yan, ito nga ba ang tamang oras para mag-invest tayo sa mga cryptocurrencies? Ngayong ito ay nakakaranas ng correction or pagbagsak? Ay, syempre masasabi ko ay oo, kasi ito talaga, bakit ka naman mag-invest kung pag umaakyat or nasa mataas na yung presyo ng mga cryptocurrencies? Syempre, yan ngayong kasabihan na buy low, sell high. Ganyan lang po kasimple. The crypto industry has already experienced a major catalyst, which is the Bitcoin Spot ETF that has acted as a ladder to the BTC price to achieve a new all-time high successfully. Kaya yan yung pinakauna po kasi nating major catalyst dito ay yung approval or yung launching ng Bitcoin Spot ETF. Ito po yung parang nagdulot ng umpisa para umangat ang presyo ng mga cryptocurrencies. Hindi lamang po si Bitcoin, kundi ang buong crypto market. Positively, the upcoming Bitcoin halving could result in the industry experiencing another bullish run before the year end, making it an excellent opportunity for investors to maximize their profits in the long-term perspective. Kaya ayan, yung ating catalyst na spot Bitcoin ETF ay hindi pa dito nagtatapos yung ating major catalyst dito sa mundo ng cryptocurrency. Meron pa tayong paparating na Bitcoin halving at inaasahan po ng maraming mga experts, ayan, crypto market expert na ito ay magdudulot ng isang matinding bullish run, ayan, bago matapos ang taon na ito. Kaya ayan, yung dahil dito ay napakaganda pong opportunity yung correction na ibinibigay ngayon ng crypto market, yung kanilang pagbagsak para makabili po tayo sa mababang presyo. Yan, or yung mga dating nag-i-invest naman dito ay syempre opportunity natin dito para madagdagan pa yung ating holdings at syempre para mas magkaroon tayo ng mas malaking kita sa ayan, long term, sa pamamagitan po ng long term perspective. Ayan, yan po ang dahilan. Ayon po sa balitang ito, marami po ngayong nagpa-panic selling. Yan,
maraming nagpa-panic selling. Pero masasabi ko ay talagang normal lamang po ito na kailangan talagang magkaroon ng correction ang crypto market kasi halos lahat na po ng mga indicator ng mga cryptocurrencies ay nasa overbought zone na. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button ito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.